Hello. Good afternoon po sa lahat ng mga kaamigo ko, kaming kapaluwas ko po o upcoming paluwas po. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang support po sa aking Breaking Balita Philippines po na what ko na super hot at saka super controversial po regarding po sa what ko flood control corruption po dahil uh, what ko na Ghost project means sa buwatan po yan. Siyempre, kung alam mo paano nangyari ang mga ghost, sa buwatan po yan sa mga district engineer, siyempre of course, congressman, ang kasama yung contractor. Siyempre dyan, ang mga local engineer sa distrito po, number one dyan, siyempre sila ang nag-inspection o paano makalusot ang ghost project po. Kaya, regarding this problema, nako po, paano ito malabanan ng garapan na corruption po ganito. Hindi pa nasulbad yung what we call the BICAM insertion po. Dahil nga sa solusyon yan, hindi pa na paano nangyari ang insertion, wala pa nakakaalam kung paano nagkaganyan sa pag-insert ng mga BICAM. So, lumabas na naman itong problema regarding po sa ghost project, ghost project na tapos na, fully funded, bayad na, wala pa ang project na tapos. So, ito nga ang problema ngayon, lantaran ang kurap-kurap sa mga sabuatan ng mga preto, congressman at contractor po. Anyway, siyempre kikita ang contractor dyan, siyempre sila ang gumagawa ng project dahil sila may kapital. So marami nang problema, ang problema dyan maraming nahingi, mga porsyento. Hindi naman kaya niyan dahil talagang mayroon yan. So, what we call dyan ay palagay natin 20 to 25% po sa labor sa materials. Yan po ang gastusin sa labor. Bawasan pa ng mga tukod na hingi ng sabi sa what we call sinong endorser dyan, 30% sa mga project. Maliban sa 30%, meron pang district engineer dyan din sa what we call district engineer na porsyento plus yung mga dinadaanan pa mga under the table, marami na yan. So, mangyari dyan, ang makita lang sa contractor, siguro, ang malabas sa mga project, hindi nalagpas ng 38%. O 36% po na lang ang mga gagawa sa mga project dahil sa daming nahingi. Yan po ang problema. So, pakinggan natin ang ating mahal na presidente ng Pilipinas, no other than Bongbong Marcos po. Ito na po. Wait lang. Okay. Public Works Secretary Vince Dizon has now formally filed multiple criminal cases before the Office of the Ombudsman against those allegedly responsible. Una po itong kaso. Ito pong bagong sekretary ng DPWH, Vince Dizon. Bibigyan ng leksyon, kasuhan ang mga what we call na gumagawa ng kalokohan. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay, managot ha. Included in the complaint are 20 officials and employees of the Bulacan 1st District Engineering Office, from former District Engineer Henry Alcantara and his assistant DE Bryce Hernandez, to unit heads, inspectors, and even the cashier who released payments for projects that were either incomplete or entirely fictitious. Oh, advertise mo na. Also charged Back to are balita. contractors allegedly involved in the scheme. Sally Santos of Sims Construction Trading, Mark Arevalo of Guawao Builders, Maria Roma Angeline Rimando of St. Timothy Construction, as well as Sara Kaya Vizcaya, po ang mag-komento, magsulti, magbunyag kung ano yung makasulti regarding sa problema na to. Ghost project ng Pilipinas. They now face charges of graft and corruption, malversation through falsification of public documents, such as forging the completion papers of the projects, and violations of the Government Procurement Act. Ang kanilang naging suggestion and recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. In a separate interview, Dizon said while many of the questionable projects uncovered so far are in Bulacan, the
The investigation will not stop there. More charges are set to be filed in the coming weeks against other officials and contractors. Wala tayong sasantuin. It's an organized... Okay, maganda ba ito yan? Wala sasantuhin. That's what this is. Sa district level, regional level, dito sa central office. Imposible kang makakapagpabayad at makakapagpa-accept ng isang project na alam mong ghost kung hindi organisado yan mula baba hanggang taas. The House Committee on Appropriations meanwhile plans to increase the Office of the Ombudsman's budget and capacity for 2026 to help speed up case resolutions. We want to equip the Office of the Ombudsman for all the new developments, and you're going to play such a critical role in the New development na naman sa ano daw, sabay kang what they call budget ng next year 26. Sus, malasip. Nandiyan naman yung mga maraming pera, kung ano kumita. So, sino-sino pang hindi pa kaalam sa budget ng flood control per day? Ang budget ng flood control per day is 1 billion po a day. Nationwide po yan po, kung saan mo i-distribute, saan mo i-insert. Kaso nga, itong problema ngayon, yung na-discover ni District Davao, Congressman Ungab po, na hindi nga si Congressman Ungab ng Davao District 3, na insertion of billions pesos, hindi pa na sulbad po. Ngayon, dito naman tayo, dadagan pa ng problema regarding sa Ghost Project po. Napakalupit. Ito yung garapal na sindikatong project dahil nga sabuatan ito ng mga engineer contractor. Siyempre, of course, congressman po. Kasi sila ang kakaalam sa mga project kung saan ilagay po. Diyan po ang problema natin. So again, thank you po sa lahat ng mga amigo ko, mga supporters po. Sana ay magustuhan ninyo. Siyempre, of course, don't forget to like, to share po, or subscribe po sa what we call Breaking Balita Philippines po, kay Jim, Jimmy Vlog TV po, at TV. Yan po ang ating channel, at don't forget to like, to share, to subscribe po. Sana magustuhan ninyo ang ano ko, yung what we call balita na vlog at siyempre Breaking Balita Pilipinas po. Yan po kay Kuya Jim. Again, thank you po sa lahat. Mag-ingat po, siyempre, huwag pabayaan sa sarili. Sa ating sarili, ayan po ating kalusugan. Okay, bye-bye po. God bless everyone po.